Noong 1982, nawala ang 13 anyos na si Carrie Ann Jopek sa isang party. Makalipas ang mahigit isang taon, natuklasan siyang wala ng buhay at inilibing sa ilalim ng balkonahe sa likod bahay. Sa loob ng ilang dekada, nanatiling misteryo kung sino ang salarin. Iyon ay hanggang sa noong 2015 nang tuluyang nahayag ang katotohanan. Mahigit 3 dekada matapos mawala si Carrie Ann, ang salarin ay biglang lumitaw at umamin sa pagkakasala na kanyang nagawa. Sinabi nito na siya ay minumulto ni Carrie Ann mula pa noong araw na siya ay pumanaw. Ang pagkawala at pagkamatay ni Carrie Ann ay hindi nalutas sa loob ng 30 taon hanggang sa sinabi ng salarin na hindi na niya makayanan ang pagmumulto ni Carrie Ann sa kanya. Malamang na hindi malulutas ang kasong ito kung hindi lumapit at umamin ang mismong may sala. Ating alamin ang kwento ng pagkawala at pagkamatay ni Carrie Ann Jopek. Si Carrie Ann Jopek ay ipinanganak noong August 17, 1968 sa Milwaukee, Wisconsin. Siya ay nakatira kasama ang kanyang ina na si Caroline, stepfather na si Fred, at nakababatang kapatid na babae na si Maggie sa isang tahimik na nayon na may mga palakaibigan at family-oriented na mga kapitbahay. Ang mga bahay doon ay nakahanay sa tabi mismo ng isa't isa. Ang kanilang komunidad ay isa sa pinakaligtas na lugar na kung saan ang mga bata ay naglalaro sa labas hanggang sa magbukas ang mga ilaw sa kalye. Inilarawan si Carrie Ann ng kanyang ina bilang maganda, artistic at mahusay na estudyante sa paaralan. Sinabi rin niya na si Carrie Ann ay mabait, ngunit kung uutusan mo siya na gumawa ng isang bagay, kadalasan ay kabaliktaran ng kanyang ginagawa. Siya ay medyo rebelde na ayaw niyang pinagsasabihan siya. Sa kabila ng katotohanan na siya ay may katigasan ng ulo, ay napakalapit pa rin niya sa kanyang ina. Na minsan ay nagdudulot ito ng mga issue sa kanyang stepfather na siyang nagdidisiplina sa tahanan. Noong March 16, 1982, si Carrie Ann ay 13 taong gulang at siya ay nasa ika-7 baitang. Noong araw na iyon, ay nagkaroon siya ng kaunting gulo sa paaralan na naging dahilan upang siya ay masuspinde. Siya ay pinauwi ng mga bandang 1:30 ng hapon at ang kanilang bahay ay isang maiksing lakaran lamang mula sa paaralan. Ayon sa kanyang ina na si Caroline, posibleng sinadya ni Carrie Ann ang pagpapasaway sa paaralan para siya ay masuspinde dahil may mga iba itong plano sa araw na iyon. Kasama sa mga planong iyon ay ang dumalo sa isang party sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan na si Robin Mant. Nakatira si Robin sa kabilang kalye lamang ng bahay ni na Carrie Ann, kaya sa halip na siya ay umuwi sa kanilang bahay, ay dumiretso siya kina Robin para sa party. Nang makauwi ng bahay si Caroline galing trabaho, ay wala sa kanilang bahay ang anak na si Carrie Ann. Hindi agad sila nabahala, ngunit nung magdidilim na at wala pa rin si Carrie Ann, ay nagsimula na silang mag-alala. Nagpunta si Caroline sa bahay ni na Robin para tingnan kung nandoon ang anak. May nakita siyang mga bata doon, ngunit sinabi nilang lahat na hindi nila nakita si Carrie Ann. Tinawagan niyang iba pang mga kaibigan ni Carrie Ann, subalit walang nakakaalam kung nasaan siya. Bandang 11:00 ng gabing iyon, nagtulong-tulong ang mga magkakapitbahay upang hanapin si Carrie Ann. Naisip nila na baka nasa bahay lang siya ng isang kaibigan, ngunit nabigo sila. Nang sumunod na araw, iniulat ni Caroline sa mga pulis ang pagkawala ng kanyang anak. Ngunit tulad ng madalas nating marinig, hindi masyadong inisip o sineryoso ng mga pulis dahil si Carrie Ann ay isang teenager na may katigasan ng ulo. Ipinagpalagay ng mga pulis na malamang ay naglayas lamang si Carrie Ann o kaya ay nasa bahay ng isang kaibigan dahil marahil ay natatakot siya sa mga apektong kakaharapin niya sa bahay pagkatapos niyang masuspindi sa paaralan. Magkagayunpaman, ay inimbestigahan ng mga pulis ang biological father ni Carrie Ann na nakatira lang din sa malapit. Kahit hiwalay na ang mga magulang ni Carrie Ann,
ay nanatili pa rin siyang malapit sa kanyang ama. Pero ayon sa ama ni Carrie Ann, siya ay nasa trabaho ng buong araw at sinabing hindi niya nakita ang anak. Kinapanayam ng mga pulis ang mga kaibigan, pamilya at kapitbahay pero walang sino man ang nakapagbigay ng impormasyon sa kanila. Malakas ang paniniwala ng pamilya ni Carrie Ann na may masamang nangyari sa kanya. Oo nga't kilala si Carrie Ann na may katigasan ng ulo, ngunit hindi siya mawawala ng ganon katagal nang hindi nagpapaalam sa kanyang ina. Dahil sa pagpahayag ng media sa kanyang kwento at sa paglagay nila sa picture nito sa mga pahayagan bilang missing person, ay dumating ang napakaraming mga tip patungkol sa kanya. Iba't ibang mga tao sa buong lungsod ang nag-ulat na nakikita siya sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang oras. Bagamat binigyan nito ang pamilya ng pag-asa na si Carrie Ann ay maaaring buhay pa at siya ay nasa isang lugar lamang, ay hindi nakumpirma ng mga pulis ang alinman sa mga report na ito. Ang Milwaukee noong panahong iyon ay itinuturing na isang napakaligtas na lugar. Kaya hindi naisip ng mga awtoridad na naghahanap sila ng isang posibleng kidnapper o kaya ay mamamatay tao. Gayunpaman, nagsagawa pa rin sila ng masusing investigasyon sa pamilya ni Carrie Ann, lalo na ang kanyang stepfather na si Fred. Matatandaan na laging hindi nagkakasundo ang dalawa. Madalas silang mag-away dahil pasaway at matigas ang ulo ni Carrie Ann. Si Fred ay biglang pumasok sa buhay ni Carrie Ann at nakasama lamang sa nakalipas na 4 na taon. At ito ang maaaring dahilan kaya ayaw makinig ni Carrie Ann sa kanya na tulad ng pagkikinig sa tunay na ama. Nadismaya si Fred sa katotohanan na hindi siya iginagalang ni Carrie Ann at ayaw niyang sumunod sa kanyang mga alituntunin. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis sa bahay ng pamilya, ay isang bagay ang pumukaw sa kanilang mga mata. Ito ay ang bagong gawa na sementadong patio sa likuran ng kanilang bakuran. Naniniwala sila na marahil ay may itinago si Fred na isang bagay, isang katawan marahil. Itinanggi ni Fred ang akusasyon na sinaktan niya si Carrie Ann. Gayunpaman, nagpasya ang mga investigador na gumamit ng ground-penetrating equipment sa patio upang makita kung mayroon nga bang kakaiba sa ilalim nito. Narinig ko ang tungkol sa mga pulis na gumagamit ng mga ganitong tools sa pag-iimbestiga ng mga kamakailang mga kaso, ngunit wala akong idea na ang ganitong uri ng teknolohiya ay ginagamit na pala noong 80s. Dahil na rin sa pagtanggi ni Fred sa mga akusasyon at ang mga investigador ay walang nakitang kahina-hinala sa ilalim ng konkretong patio na yon, si Fred ay tinanggal sa listahan ng mga suspect. Ang isa pang suspect na pinaghihinalaan ng mga pulis sa pagkawala ni Carrie Ann ay si Johnny Mant. Si Johnny ay nakatatandang kapatid ng kaibigan ni Carrie na si Robin. Si Carrie Ann ay madalas na nagpupunta sa bahay ni na Robin at ang dalawa ay matalik na magkaibigan at ang kanilang mga bahay ay magkatapat lamang. Si Johnny na 17 taong gulang noon ay nakatira rin sa bahay at minsan nang nabanggit ni Carrie Ann sa kanyang ina na si Johnny ay nagsisimulang magpakita ng interes sa kanya. Kilala si Johnny na troublemaker. Nagkaroon siya ng mga maliliit na kaso at sinasabing siya ang pinupuntahan ng mga kabataang babae kung naghahanap sila ng droga at alak. Ngunit nang kinapanayam ng mga pulis si Johnny, ay pinanindigan niyang hindi niya nakita si Carrie Ann. Ayon sa kanya, noong araw na nawala si Carrie Ann, ay mag-isa lamang siya sa kanilang bahay. Walang anumang bagay ang mga pulis na mag-uugnay sa kanya sa pagkawala ni Carrie Ann, kaya hindi nila ito pwedeng idiin pa sa pagkawala ng dalaga. Lumipas ang 1.5 taon na walang anumang impormasyon sa kung nasaan at kung ano ang nangyari kay Carrie Ann. Hanggang sa noong September 1983 ay matutuklasan ang isang di inaasahang lihim. Sa kabilang kalsada mula sa tahanan ng pamilya ni Carrie ay may construction na nagaganap. Ito ay sa bahay ni na Robin. Ipinaayos nila ang kanilang deck sa likod ng kanilang bahay. Isang construction worker ang tinawag para gawin ang trabaho at giniba niya ang lumang deck
at sinimulang patagin ng lupa upang maitayo ang bagong deck. Sa kanyang paghuhukay sa lupa ay may naamoy siyang napakabaho. Ang masamang amoy ay nagmumula sa isang nabubulok na katawan ng tao. Nasaksihan ng nakatatandang kapatid ni Robin na si Johnny ang pagkatuklas sa bangkay at nang makita ang nabubulok na katawan ay nagsimula siyang umiyak. Nakita din siya na nanginginig at siya rin ay sumuka. Inakala ng marami na maaaring ito ay tanda ng guilt na kanyang nararamdaman. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakatuklas ng katawan at ang lahat, kabilang na ang ina ni Carrie Ann, ay tumakbo patungo sa bahay ni Robin upang makita ang mga labi. Dumating ang mga pulis at isinara ang lugar upang makuha nila ang katawan at para hindi magalaw ang mga ebidensya. Malakas ang pakiramdam ni Caroline na ang naaagnas na katawan ay ang kanyang nawawalang anak na si Carrie Ann. Makalipas nga ang 4 na araw ay nakumpirma sa pamamagitan ng mga dental record na ito nga ay si Carrie Ann. Nang siya ay mahukay, ay suot-suot pa niya ang damit niya kung saan ay huli siyang nakitang buhay. Ayon sa autopsy, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay dahil sa pagdurugo sa loob ng kanyang bungo na sanhi ng mga natamo niyang pinsala sa ulo at leeg. Sa pagkakatuklas sa katawan ni Carrie Ann, ay muling naibalik ang init ng investigasyon kay Johnny dahil ang katawan ay natagpuan mismo sa ilalim ng balkonahe ng kanilang bahay. Dinala siya ng mga pulis para muling tanungin. Ngunit walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagkamatay ng dalaga kaya pinalaya din nila ito. Ang lugar ni Carrie Ann ay isang maliit na komunidad lamang at marami ang nagtataka kung paano nailibing ang kanyang katawan sa ilalim ng bahay ni Robin ng napakatagal nang walang nakakaalam. Dito nagsimulang mapag-usapan ng mga tao ang tungkol sa party na naganap sa bahay noong gabi na nawala si Carrie Ann. Inakala nilang maaaring pinatay siya ni Johnny sa party. Ito ang unang pagkakataon na narinig ng mga pulis ang patungkol sa isang party at nagbukas ito sa kanila ng isang bagong tsorya at mga bagong suspek na kakausapin. Nanindigan si Johnny na walang party na naganap sa kanilang bahay at walang nahanap ang mga awtoridad na nagpatotoo na may naganap nga na party. Dahil dito ay natigil ulit ang investigasyon sa partituree na ito. Pagkatapos ay dumating ang isang break sa kaso. Isang bagong lead ang tiningnan. Isang kapitbahay ang nagulat sa mga awtoridad na may nakita siyang isang binata na nagpunta sa bahay ni Robin ilang araw pagkatapos matagpuan ang katawan ni Carrie Ann. Nakita siyang nakatayo sa tabi ng butas kung saan nahukay ang katawan at ayon pa sa saksi ay tila umiiyak ito habang nakataas ang kanyang mga kamay na para sa saksi ito ay kahina-hinala. Ang binata na tinutukoy ng saksi ay si Jose Ferreira, isang 17 taong gulang at nakatira malapit lang din kina Robin. Inimbitahan siya ng mga pulis para tanungin at sinabi niyang kilala niya si Carrie Ann at gusto lang daw niyang magbigay galang. Giniit pa nito na wala siyang alam sa pagkamatay ng dalaga. Muli ay walang nag-uugnay sa kanya kay Carrie Ann at itinanggi rin niya ang patungkol sa anumang uri ng party na naganap. Wala talagang anumang solid na lead o anumang ebidensya ang mga pulis para ituro sila sa suspek. Hanggang sa lumipas ang mga araw at naging malamig ang kaso. Isang kaibigan ang patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamilya ni Carrie Ann at matalas na siya ay bumibisita doon. Siya ay si Jose Ferreira. Madalas siyang dumaan at nakikipagkwentuhan sa mga magulang ni Carrie Ann. Sinusubukan niyang pasayahin sila hanggang sa naging malapit na sila sa isa't isa. Si Jose ay dumadalo din sa mga pagtitipon at party ng pamilya na labis na ikinatuwa ni Caroline dahil para sa kanya, ito ay isang magandang koneksyon sa isang taong kilala at nagmamalasakit din kay Carrie Ann. Ang kaso sa pagkawala at pagkamatay ni Carrie Ann ay naging malamig sa loob ng 33 taon. Noong October 11, 2015,
Isang tawag ang natanggap ng Milwaukee News Station WISN Channel 12. Isang lalaki ang nasa linya na nagsasabing gusto niyang umamin sa isang krimen. Bagamat ayaw niyang sabihin ng kanyang pagkakakilanlan, ay sinabi niya na nais niyang aminin ang pagpatay kay Carrie Ann Jopek at kung paano niya ito ginawa. Hinayaan siya ng reporter na magsalita. Isinulat lahat ng reporter ang lahat ng detalye at nang ibinaba ng caller ang tawag, ay agad na ipinaalam ng reporter ang impormasyon sa mga pulis. Ang taong tumawag sa news station ay walang iba kundi si Jose Ferreira. Iyon ang ikatlong pagkakataon sa araw na iyon na siya ay nagtapat sa krimen na kanyang nagawa. Unang tinawagan ni Jose ang kanyang asawa na nasa proseso ng kanilang divorce. Sinabi niya sa kanyang asawa na nakilala niya si Carrie Ann Jopek sa isang party at pinatay niya ito. Agad namang pumunta sa police station ang asawa ni Jose at sinabi sa kanila ang tungkol sa pag-amin sa kanya ng asawa. Pangalawang tinawagan ni Jose ang isang crisis hotline counselor at dito ay ikinuwento niya kung paano niya pinatay si Carrie Ann at pagkatapos ay inilibing niya sa ilalim ng balkonahe sa tahanan ni Robin. Sa tawag na ito ay sinabi rin niya sa counselor na gusto niyang maipalabas sa balita ang tungkol kay Carrie Ann at doon nga ay tumawag siya sa news station. Pagkaraan ng 2 araw, isinuko ni Jose Ferreira ang kanyang sarili sa mga awtoridad. Nang siya ay nasa kustodiya ng mga pulis, ay sinabi niya ang eksaktong nangyari. Sa kung paano namatay si Carrie Ann hanggang sa paglibing nito sa kanya. Ayon kay Jose, nakilala niya sa unang pagkakataon si Carrie Ann sa house party na naganap kina Robin. Wala ang mga magulang ni Robin sa bahay noong panahong iyon. Lahat sila ay nasa trabaho. Ayon sa kanya ay nasa ilalim siya ng impluwensya ng alkohol at droga sa mga panahon na yon. Nang makita niya si Carrie Ann ay agad siyang nagkagusto sa dalaga. Nagsimula silang magkwentuhan at pagkatapos ay inaya niya si Carrie Ann sa basement upang doon sila magtalik. Noong una ay pumayag na sumama si Carrie Ann, ngunit nang magsimula silang maglakad pababa sa hagdan ay biglang nagbago ang kanyang isip. Dahil dito ay itinulak ni Jose si Carrie Ann kung saan ang dalaga ay nahulog pababa sa hagdanan. Ayon pa kay Jose, akala niya ay nawalan lamang ng malay si Carrie Ann at sinamantala niya ang pagkakataon na iyon upang pagsamantalahan ang walang malay na dalaga. Nang siya ay matapos, ay napansin niya na wala na palang buhay ang dalaga. Nabalian pala ito ng leeg at nagkaroon ng internal injuries mula sa pagkakatulak niya sa kanya pababa ng hagdan. Nagpanik si Jose at naisip niya na tatakas na lamang at aarte na parang walang nangyari. Pero naalala niya na may ibang tao sa party ang nakakita sa kanya na kasama si Carrie Ann. Kaya kinaladkad niya ang walang buhay na katawan ni Carrie Ann mula sa basement patungo sa likod ng bahay. Doon ay naghukay siya ng isang mababaw na butas sa ilalim ng porch at doon ay inilibing niya ang katawan ng dalaga. Ayon pa kay Jose, dahil mahaba ang buhok ni Carrie Ann, ay nakikita ang ilang buhok nito na nakalabas sa lupa kaya binalikan niya ito para tabunan pa ito ng mas maraming lupa. Sinabi rin niyang ginawa niya ito ng mag-isa at walang ibang tumulong sa kanya. Sinubukan ng mga abogado ni Jose na mag-set up ng ibang senaryo para hindi makulong ang kanyang kliyente kahit na umamin na ito. Nagbigay sila ng tsorya na si Johnny Mant ang totoong pumatay kay Carrie Ann. Matatandaan na si Johnny ay nakatatandang kapatid ni Robin at si Robin ay matalik na kaibigan ni Carrie Ann. Ang buong party senaryo na ito ay nangyari sa kanilang bahay at wala ni isa sa kanila ang nagsabi tungkol sa party. Ang kasalukuyang kasintahan ni Robin noong mga panahon na namatay si Carrie Ann ay lumabas at nagbigay ng pahayag. Sinabi ni Robin sa kanya na ang kanyang kapatid na si Johnny ang responsable sa pagkamatay ni Carrie Ann. Ngunit itinanggi ni Robin ang pahayag na ito ng kanyang dating kasintahan. Dahil matagal na panahon na ang lumipas matapos ang krimen, ay nag-aalala ang mga pulis na hindi sila makakakuha ng murder conviction. Kaya gumawa sila ng deal kay Jose na magkakaroon ng mabilis na paglilitis
at mapapatawan lamang siya ng 7 taong pagkakakulong. Tinanggap ni Jose ang deal at nag-plead siya ng guilty sa attempted second-degree sexual assault at false imprisonment. Sa korte ay direktang humingi si Jose ng tawad sa pamilya ni Carrie Ann at sinabing hindi na niya maibabalik pa ang nangyari at humingi siya ng paumanhin. Labis na pagkadismaya ang naramdaman ng ina ni Carrie Ann nang malaman na si Jose ang kumitil sa buhay ng kanyang anak. Dahil sa loob ng nakalipas na 30 taon ay naging parte ng kanilang buhay si Jose. Ang ina ni Carrie Ann ay nagkaroon ng pagkakataon na makausap ng pribado si Jose upang malaman ang higit pa tungkol sa kung ano ang nangyari at ayon sa ina ni Carrie Ann, sinabi ni Jose sa kanya na si Carrie Ann mismo ang pumilit sa kanya na umamin. Ayon sa kanya, pinagmumultuhan siya ni Carrie Ann at hindi niya ito matatakasan. Kaya ang paniniwala ng ina ni Carrie Ann, ang kanyang anak mismo ang gumawa ng paraan para malutas ang kanyang pagkamatay. Maraming mga tao ang nagalit na si Jose ay nakakuha lamang ng 7 taon na pagkakakulong, ngunit ang pamilya ni Carrie Ann ay kontento na sa naging hatol. Masaya sila na sa wakas ay natukoy na ang salarin at kahit paano ay mapaparusahan na ito. At ito ay closure na para sa kanila.